Magiging maganda ang araw natin ngayon. Kung hindi pa tayo nagkakakilala, my name is James at glad ako na nandito kayo. At andito tayo sa gitna ng ating series called Us. At lahat ng ito ay tungkol sa relationships dahil hindi mo naman kayang magkaroon ng relationship ng mag-isa. Kailangan mong magkaroon ng relationship sa Diyos. Ikaw, ako, ang Diyos, magkakasama, family, church, work, mga strangers sa kalye, lahat ng ito. At noong nakaraang 2 linggo, may iba't ibang mga bagay tayong tiningnan. Noong first week, pinag-usapan natin ang tungkol sa being whole, na ang pinakamagandang gift na pwede mong ibigay sa kahit kanino ay ang isang healed at whole na ikaw. Walang silbi na pag-usapan kung paano mag-build ng healthy relationship sa ibang tao kung mayroon tayong unresolved at unhealed brokenness sa loob natin. Pero ang good news ay gustong mag-heal ni God sa inyo. Maging sa isang iglap man o sa isang proseso, gustong dumating ni God. Gusto niyang hawakan ang puso mo. Gusto niyang hawakan ang buhay mo at gusto kanyang i-heal. Nung nakaraang linggo, nag-usap tayo tungkol sa communication. May nakapag-communicate ba ng mas maayos ngayong linggo? Come on, may mga marriage ba na nagkaroon ng Monday night debrief meetings ngayong linggo? May nagsabi ba ng no sa gossip ngayong linggo? Ha? May nagkaroon ba ng tela moment ngayong linggo? Well, nung nakaraang linggo, nag-usap tayo tungkol sa communication. At uulitin ko, nahihiya pa rin ako na nilagay ko yan doon. Pero ang healthy communication ay nangangailangan ng communication. Kailangan mo talagang matutong magsalita. Kaya, ang week 1 ay tungkol sa kung ano ang nangyayari sa loob ko. Ang week 2 naman ay tungkol sa kung ano ang lumalabas sa akin. At ngayon, sa week 3, gusto kong pag-usapan kung ano ang nasa paligid ko. Gusto kong pag-usapan ang tungkol sa friendships ngayon dahil ang friendships ay nagsha-shape sa bawat isa sa atin ng higit pa sa nare-realize natin. Tingnan natin ang foundational text natin para sa araw na ito. Proverbs 13:20. Ito ang sinasabi nito. Walk with the wise at magiging wise ka, makisama ka sa mga fools at mapapahamak ka. Kaya ang Proverbs, ang buong aklat ng Proverbs ay itinuturo sa atin kung paano karaniwang gumagana ang buhay sa ilalim ng design ng Diyos. At nililinaw ng Proverbs dito na walang neutrality sa friendship. Walang ganong bagay na neutral friendship. Kung maglalakad ka kasama ang mga taong wise, magiging wise ka rin. Kung maglalakad ka kasama ang mga taong fools, mapapahamak ka, walang middle ground. Ang mga taong dinidikitan mo ay dinadala ka sa kung saan. Ang tanong ay, saan ako dinadala ng aking friendships ngayon? May ilang mga tao na gagawin kang mas malakas. Ang ilang tao naman ay tutulungan kang maging mas faithful. Ang ilang tao ay i-encourage ka na maging mas katulad ni Jesus. At mayroon namang ibang mga tao, kung magiging tapat tayo na magde-drain sa iyo, i-confuse ka nila, i-distract ka nila, ititempt ka nila, hihilahin ka nila sa mga bersyon ng iyong sarili na gustong-gusto na ni God na iwanan mo. Kaya naman ngayon, gusto kong pag-usapan ang tungkol sa friendships, mga personal relationships, hindi lang romantic, bagaman babanggitin natin yan ng kaunti, kundi ang mga taong hinahayaan nating mapalapit sa ating buhay para ma-influence ang ating puso, ang ating mga desisyon, ang ating emotions, at ang pinakamahalagang bagay, ang ating walk with God. Dahil ang reality ay hindi lahat ng tao ay dapat magkaroon ng parehong access sa buhay mo. Ang unconditional love ay hindi nangangahulugang unconditional access. Alright, narito ang una kong thought ngayon. I-set up natin ito. Ang una ay ito. Ang unhealthy friendships ay pwedeng lumikha ng unhealthy dependency. Kaya isa sa mga pinakakaraniwan at pinaka-unhealthy na pattern sa friendship ay ang ideya na ito ng dependency. Tinatawag ito ng ilang tao na codependency. Kung super spiritual ka naman sa church, tatawagin mo itong soul tie. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang relationships ay pwedeng magkaroon ng napakalakas na attachments. Ang ilan sa mga attachments na ito ay napaka-healthy, ang ilan naman ay napaka-holy. Pero ang iba sa mga attachments na ito ay pwedeng maging talagang destructive. Sa unang Samuel chapter 18, makikita natin si David at makikita natin ang dalawang magkaibang relationships na mayroon si David. Ang isa ay healthy at ang isa naman ay destructive. Ang healthy na relasyon ay kay Jonathan. Mayroon silang magandang friendship na ito. Sinasabi sa atin ng scripture na mayroon silang intimate bond na mas malapit pa sa magkapatid. Na mahal ni Jonathan si David
at hindi ito toxic. Isa itong magandang covenant friendship. May loyalty ito, may honor ito. Isa itong friendship na nagpalakas kay David para sa call na mayroon si God sa buhay niya. Pero sa mismong chapter na yon, nakita nating naging napaka-unhealthy ng relationship ni David kay Saul. Bigla na lang naging seloso si Saul, na-threaten siya. Naging insecure siya. Sinasabi sa chapter 18, ano ito? Sabi ni Saul, ibinibigay nila kay David ang 10,000 at sa akin ay 1,000 lang. Sunod nito, gagawin na nila siyang hari nila. Kaya mula noon, binantayan ni Saul si David ng may selos. Na-threaten siya, naging insecure siya, naging obsessed siya kay David dahil ang mga tao ay nagsimulang kumanta ng tungkol sa kanyang tagumpay. At ito ang ginagawa ng unhealthy attachment. Nagsisimula itong tinutigil nito ang pag-celebrate sa friend mo at nagsisimulang subukang kontrolin sila. Tinitigilan nito ang pagmamahal sa ating mga kaibigan at nagsisimula tayong mamuhay sa takot sa kanila. Tinitigilan nito ang pagpapatalas sa ating friendships at nagsisimula tayong lamunin nito. Proverbs 27:17, isang sikat na verse tungkol sa friendship. Sinasabi nito kung paanong pinatatalas ng bakal ang bakal, gayon din pinatatalas ng isang kaibigan ang kanyang kaibigan. Ito mismo ang design ni God para sa friendship. Ang design ni God ay magkaroon tayo ng mga kaibigan na magpapatalas sa atin, isang kaibigan na magpapalakas sa atin, isang kaibigan na tutulong sa atin na maging mas healthy at hindi lang maging mas dependent sa kanila. Tingnan mo, may ilang friendships na nagpapalakas sa atin, pero may iba namang friendships na lumalamon sa atin. Hindi sila nagpapalakas, nagde-drain sila. Ang ilan sa mga friendships na ito ay hindi tayo itinuturo kay Jesus. Dahan-dahan nilang sinisimulang palitan si Jesus sa ating buhay. Ito ang dahilan kung bakit isinulat ni Paul. Gusto ko ito sa Galatians chapter 6. Nagsusulat si Paul dito sa verse 2. Sinasabi niya ito, magtulungan kayo sa pagpasan ng mga pasanin ng isa't isa at sa ganitong paraan ay susundin ninyo ang batas ni Kristo. Napakaganda nito. Ito na talaga iyon. Bilang mga Christian, dapat nating tulungang buhatin ang mga pasanin ng isa't isa. Dapat tayong sumulpot para sa mga tao. Hindi dapat tayo maging makasarili. Hindi dapat tayo maging detached. Hindi dapat tayo maging detached. Hindi dapat tayo maging malamig sa mga tao at hindi makontak. Dapat tayong sumulpot at magmahal sa mga tao. Pero patuloy sa pagsulat si Paul. At sa verse 5, ito ang sinasabi niya, sapagkat bawat isa sa atin ay responsable sa sarili nating pag-uugali. Kaya ang sinasabi ni Paul ay ito, hey, tulungan sa pagpasan ng burdens ng isa't isa, pero ang bawat isa ay responsible pa rin sa sarili nila. Hindi ito isang contradiction. Ang tawag dito ay wisdom. Tinatawag tayo ni God na tumulong sa mga tao, pero hindi niya tayo kailanman tinawag na maging Holy Spirit nila. Ang unhealthy friendships ay karaniwang nagsisimula sa pagpasa ng mga responsibilidad na hindi naman hiniling ni God na pasanin natin kasama ng ibang tao. Okay? Ipapaliwanag ko ito sa inyo. Sabihin natin na ang kaibigan mo o nabalian ng binti. Hindi ko alam kung nabalian ka na ng binti o mayroon kang kaibigan na nabalian ng binti. Napaka-inconvenient nito. Inconvenient ito para sa kanila at inconvenient para sa lahat sa paligid natin. May nakakaalam ba rito sa sinasabi ko? Mahal ka namin pero na-inconvenience mo na kami ngayon. Hindi namin sasabihin, yan sa iyo. Bakit? Dahil tayo ay isang mapagmahal na kaibigan. Kaya kapag mapagmahal tayong kaibigan, alam mo kung anong ginagawa natin, tutulungan ka namin. Tutulungan ka naming pumunta sa ospital, tutulungan ka naming makarating doon, tutulungan ka namin habang naglalakad ka kung paano masasanay sa crutches o kukuha kami ng pagkain para sa iyo, aalagaan ka namin o tutulungan ka naming magpalit ng bandages mo o ng kahit ano. Ito ang dapat gawin ng isang mapagmahal na kaibigan. Ang isang mapagmahal, normal at healthy na friendship ay sasamahan ang isang tao at magpapakita sila ng pagmamahal. Magpapakita sila ng compassion. Iyan ang Galatians 6:2. Iyan ang isang mapagmahal na kaibigan. Ngayon, kunin natin ang parehong halimbawa at gawin nating mukhang unhealthy. Ang unhealthy version nito ay tinutulungan natin ng sobra ang kaibigan natin. Sobra natin silang binubuhat kaya hindi na nila talaga nakikitang magsimulang gumaling ang binti nila dahil naging binti na nila tayo ngayon. Ang goal ay palaging tulungan ang mga tao na mag-heal,
hindi ang maging binti nila. Ang healthy friendships ay tumutulong sa mga tao na lumakas. Pero ang unhealthy friendships ay ginagawa silang dependent. Ang codependency ay kapag tinigilan ko na ang pagtulong sa iyong mag-heal at nagsimula na akong maging bagay na hindi mo kayang mabuhay nang wala ito. At maaari itong mangyari ng intentionally o kaya naman ay unintentionally. Kaya kung hindi ako nandoon para sa iyo ngayon, magka-collapse ka. Kung hindi ko sasagutin ang tawag mo, mag-spiral ka. Kung magsiset ako ng boundary, mararamdaman mong na-betray ka. Kung sasabihin kong no, paparusahan mo ako emotionally. Hindi yan friendship, dependency yan. At ang problema, eventually parehong tao ang magiging unhealthy sa friendship na ito. Ang isang tao ay hindi makalakad at ang isa naman ay exhausted na sa pagbuhat ng weight na hindi naman talaga niya dapat buhatin. Sinasabi ni Jeremiah sa chapter 17:5, "Cursed are those who put their trust in mere humans, who rely on human strength and turn their hearts away from the Lord." Hindi naman sinasabi ni Jeremiah na hindi na natin dapat pagkatiwalaan ang mga tao o hindi na natin sila tutulungan. Sa pangkalahatan, malinaw na ipinag-uutos ng Bible na dapat mayroon tayong community, dapat mayroon tayong friendship, dapat mayroon tayong love at honor. Pero alam nyo ba kung ano ang sinasabi ni Jeremiah? Sinasabi niya ito, na ang mga tao ay napakasamang gawing Diyos. Kapag ang isang tao ay naging source mo, ang iyong emotional oxygen, ang iyong identity, kapag sila na ang naging safety mo, ang iyong savior, nilagay mo sila sa isang posisyon na hindi naman para sa kanila. Kay God lang talaga ang posisyon na yan. Sinasabi sa atin ng Proverbs 20:25 na ang fearing people ay isang dangerous trap, pero ang trusting the Lord naman ay nagdadala ng safety. Alam nyo, maraming unhealthy friendships ang hindi na pananatili dahil sa pagmamahal. Ang totoo, sustained sila ng takot. Sustained sila dahil may fear of rejection, may fear of being misunderstood, mayroon ding fear of conflict, may takot na baka ma-disappoint mo ang isang tao, may takot na kapag hininto mo ang pagbuhat sa kanila ay ibababa ka nila at iiwanan at bigla na lang hindi ka na malaya, trapped ka na. Mayroon ba dito na nakaka-relate sa sinasabi ko ngayon? Meron ba dito na parang, ganyan na ganyan ang nararamdaman ko ngayon? Kung nararamdaman nyo, yan ngayon at ang taong yan ay nandito sa room, sa count of 3, gusto kong ituro nyo sila ngayon. 1, biro lang, huwag nyong gawin yan. Hindi kayo tinawag ni God para mabuhay ng ganito. Baka ang ilan sa inyo ay nagtatanong, well, nasa isang unhealthy friendship ba ako? Mayroon ba akong unhealthy relationship? O baka nasa isang codependent relationship ako at hindi ko lang napansin noon? Alright, bibigyan ko kayo ng ilang red flags na baka ngayong araw ay magbigay sa inyo ng revelation na baka nasa isang unhealthy, handa na ba kayo para rito? Baka ang iba sa inyo ay magsimula ng pagpawisan ng kaunti. Baka naman ang iba ay magsimulang maiyak. Kung katabi mo ang taong yan, huwag mo sihang titingnan. Tumingin ka lang ng diretso sa harap, okay? Huwag kang tumingin. Huwag ka ring mag-amen ng napakalakas. It's okay. Ito ang ilang red flags na nasa isang unhealthy relationship tayo. Ready? Feeling mo responsible ka para ayusin sila. Ang mood nila ang nagpapatakbo sa mood mo. Nakakaramdam ka ng guilt kapag nagsiset ng boundaries. Palagi mo silang nililigtas sa mga consequences. Nahihirapan kang magsabi ng no. Anxious ka kapag galit o tampo sila sa'yo. Come on, may nakakaalam ba sa inyo kung ano ang sinasabi ko rito? Ang approval nila ay naging mas mahalaga na sa'yo kaysa sa approval ni God. Pina-prioritize mo ang mga needs nila kaysa sa relationship mo kay God. Maging sa sarili mong marriage, sa iyong family, sa iyong health, o sa iyong assignment. At maaaring ito na ang pinakamalaki. Feeling mo trapped ka, pero nakakaramdam ka rin ng guilt kapag umalis ka. Ang pagtulong sa kapwa ay Christ-like, pero ang maging savior nila ay hindi. Ang support ay healthy, pero ang control ay hindi. Ang compassion ay healthy, pero ang dependency ay hindi. Ang love ay healthy, pero ang emotional slavery ay hindi. Ang mga healthy friendships ay ituturo ka palapit kay God. Ang mga unhealthy friendships naman ay unti-unting papalitan si God sa buhay mo. Kaya ano ang kailangan nating gawin? Ang pangalawang thought ko ngayong araw ay ito, na ang mga healthy relationships nangangailangan sila ng clarity. Tingnan nyo, ang problema sa unhealthy dependency ay madalang itong manatili sa isang bahagi lang ng buhay mo.
Kakalat ito sa mga friendships, sa dating, sa romance, at maging sa marriage. At kaya kailangan nating pag-usapan ang konsepto na ito ng clarity. Isa sa mga pinakamagandang gift na maibibigay mo sa mga tao sa paligid mo ay clarity. At isa naman sa pinakamakasamang bagay na magagawa mo sa kanila ay ang iwanan sila sa matinding confusion dahil sa iyong behavior. Nung nakaraang linggo, pinag-usapan natin ang communication. At ano nga uli ang sinabi ko? Ang healthy communication ay nangangailangan ng muli isang groundbreaking revelation. Alam ko naman, pero mahalaga ito dahil karamihan sa relational pain ay hindi lang dulot ng bad intentions. Marami dito ay sanhi ng unclear expectations, unspoken boundaries, mixed signals sa mga conversations, mixed signals, hindi mixed singles. Pagsasamahin natin ang mga singles ngayon, mixed signals. At narito ang huling bagay, madalas ay may mga kulang tayong conversations na dapat ay matagal nang nangyari. Sumulat si Paul sa Ephesians 4:25, so stop telling lies. Let us tell our neighbors the truth, for we are all parts of the same bodies. Si Paul dito, sumusulat siya sa mga believers sa isang community at sinisikap niyang ituro sa kanila kung anong uri ng community ang nililikha ng gospel. At sinasabi niya rito, kailangan nating sabihin ang katotohanan sa isa't isa dahil kabilang tayo sa isa't isa. Hindi optional ang truth sa isang healthy relationship. Ang trust ay nabubuo kung saan may katotohanan at ang trust naman ay nasisira kung saan may confusion. May katulad na sinabi si Jesus sa Matthew 5:737, just say a simple yes, I will, or no, I won't. Anything beyond this is from the evil one. Mahal ko si Jesus. Pinapahalagahan niya ang clarity, pinapahalagahan niya ang honesty, at pinapahalagahan ni Jesus ang integrity. Hindi dapat gumugugol ang mga tao ng ilang buwan para lang i-interpret ang iyong mixed signals na para bang isa itong prophetic dream. Magkaibigan ba tayo o hindi? Nagde-date ba tayo o hindi? Papunta ba tayo sa commitment o hindi? O baka attached lang tayo emotionally nang walang responsibility? Clarity may disappoint people temporarily, pero ang confusion naman ay permanenteng nakakasira sa kanila. At dito na nagiging messy ang mga romantic relationships. Come on, sino dito ang gustong magkaroon ng romantic relationship? Come on, sino rito ang single ngayon at parang nagsasabing, God, piliin mo ako, itaas mo ang kamay mo, halika, itaas mo ang kamay mo. Kung sinasabi mong, God, piliin mo ako, itaas mo yan, oras mo na ito, tingin sa paligid, sinusubukan kong hanapan ka ng date, itaas mo pa ng mataas. May dip ako sa second row, kailangan niya ng asawa at anak, pero sa ganyang order muna, relationships man. Sa Pilipinas, meron tayong magandang bagay na ito, 'di ba? Sobrang ganda nito. Marami itong nalikhang healthy relationships, tinatawag itong MU. Ngayon, kung hindi nyo marinig ang sarcasm sa boses ko ngayon, ang mga MU ang isa sa pinakatangang bagay na naimbento sa mundong ito. Hindi kayo mag-on, pero parang kayo. Hindi kayo nagde-date, pero emotionally attached kayo. Hindi kayo committed, pero umaarte kayong committed kapag pabor sa inyo. Hindi ko naman sinasadyang maging malupit dito. Naiintindihan ko kung bakit ginagawa ito ng mga tao. Mas ligtas ang pakiramdam nito. Nagbibigay ito sa iyo ng connection, ng walang responsibility at intimacy ng walang clarity. Pero kaya nga rin ito nagiging mapanganib. Kailangan mong maging malinaw sa relationship mo. Kaya nga sa church natin, meron tayong itinuturong ganitong bagay. Hindi ito utos mula sa Bible at hindi rin ito rule mula sa church. Simpleng healthy advice lang ito mula sa mga dekada ng pagkakamaling nagawa ko. Well, hindi naman mga dekada, siguro isang dekada lang. Isang dekada lang akong nakagawa ng maraming pagkakamali. Mayroon tayong tinatawag na get to know kung saan hindi naman ito big deal. Kumbaga, hey, gusto kita. Tingin ko gusto mo rin ako. Pwede bang tayo na lang ang mag-usap sa halip na sabihan natin ang 17 tao sa paligid natin, mga kalalakihan, makinig kayo sa akin, makinig kayo sa akin. Kung gusto nyo na tawagin ko kayong lalaki, umasta kayo na parang ganyan. Yes, huwag kayong maging isip bata, magpakalalaki kayo. Kung gusto nyo ang isang babae, lapitan nyo siya at sabihin nyo sa kanya. Huwag nyong ipamalita sa lahat ng ibang tao. Huwag mong ipagsabi sa lahat na may crush ako. Kung lalaki ka at ginagawa mo to, hindi ka talaga lalaki kundi isang bata. O may crush ako sa kanya, oo. At dapat naka-diaper ka rin, di ba? Magpakalalaki ka at mag-grow up naman. Mag-approach ka at maging clear. Hey,
gusto kita. Hey, gusto rin kita. Sige, well, maglaan tayo ng isang season. Magkaroon tayo ng season kung saan pwede nating makilala ang isa't isa. Gusto kong makita kung ikaw ba ang gusto kong maging ina ng mga anak ko o ama ng mga baby ko. 'Di ba? Tingnan natin kung ang kilos mo sa labas ng church ay pareho sa loob ng church. Kailangan nating makita na gusto kitang makita under stress at under pray. 'Di ba? Napakagandang season ito, pero nagdadala ito ng clarity. Kapag wala kang clarity, it sucks talaga. Yeah, alam ko dahil ako mismo nasaktan din nung mas bata ako. Bihira akong magkwento tungkol sa mga past relationship ko bukod sa, aking asawa. Pero nagkaroon ako ng relasyon sa isang babae nung mas bata pa ako at talagang gustong-gusto ko siya. Matagal na kaming magkakilala, many years na, at seryoso talaga ako sa babaeng ito. Nakatira kami sa magkaibang bahagi ng bansa. Sabay kaming lumaki, tapos lumipat ako ng tirahan, kaya tumira kami sa magkaibang parte ng bansa. At dahil magpakalalaki ako, naging napakalinaw ko sa aking mga intensyon tungkol sa nararamdaman ko sa kanya at kung saan papunta ang relationship na ito. Well, naging malinaw din naman siya sa akin sa kanyang mga salita, sa kanyang mga salita na ang sagot niya ay hindi. At hindi lang basta hindi, kundi sinasabi sa akin ng Diyos na no, napakagandang dahilan talaga gamitin si God. Anyway, so sinasabi nga ng Diyos na hindi at heto ang naging problema. Heto ang breakdown sa kwentong ito. Parang ang ilan sa ating mga lalaki ay medyo stupid talaga. Ako lang ba ang ganito? Ang ilan sa atin ay stupid talaga. At heto ang problema nating mga lalaki. Kung minsan, di ba? Ang kailangan lang natin ay kahit kaunting glimmer of hope. Maaaring sinabi mong hindi gamit ang iyong bibig, pero alam kong sinasabi mo na oo gamit ang iyong mga mata. At unfortunately para sa akin, naging stupid ako. At unfortunately din dahil sinamantala niya ang stupidity kong iyon. Kaya naman kahit malinaw na no, nagbigay pa rin siya ng sapat emotionally. Sa katunayan, naging napakagulo nito hanggang sa may sandali na hindi ko siya natawagan sa mismong birthday niya. Tandaan nyo, magkaibigan lang kami at sabi nga ng Diyos ay hindi. Hindi ko nga siya natawagan sa tamang oras. At nakatanggap ako ng mahabang emotional tirade mula sa kanya kung bakit hindi ko siya tinawagan at kung gaano kahalaga sa kanya ang mga birthday. At tandaan ko, nung nasa telepono ako at naguguluhan talaga ako dahil ang nasa isip ko, hindi mo naman ako boyfriend, pero sinisigawan mo ako na parang boyfriend mo ako at sobrang lito ko. Pero naging stupid talaga ako dahil sa aking isip, well, baka gusto niya akong maging boyfriend, kaya itutuloy ko pa rin ang pagsubok, di ba? At dumating sa punto na sa wakas ay kinausap na ako ng Holy Spirit. At naalala kong kausap ko siya at sinabi ko, hindi ko na kayang gawin to. Kung tapos na tayo, tapos na tayo. Kung walang pupuntahan to, hindi ko hahayaang itrato ako ng ganito. Ipinagtanggol ko ang aking sarili. Sinabi ko, hindi ko kayang, hindi ko hahayaang mangyari ito. Alam ko ang aking worth, alam ko ang aking value, di ba? At sinabi ko na, kung tapos na talaga tayo, kung hindi ang sagot mo, okay lang. I-delete natin ang mga number natin. Ganun lang talaga. I-delete ang mga number, tapos na. Bago pa ito magkaroon ng social media. Walang mga social media noon. Ganun na ako katanda. Bago pa talaga ito sa social media, 'di ba? I-delete ang mga number, okay lang. At napakalaking kalayaan para sa akin na i-delete ang number na 'yon. Pwede ko bang sabihin sa inyo, ang ilan sa inyo ay kailangang mag-delete ng ilang number sa inyong mga phone ngayon. Ang ilan sa inyo kailangang i-delete ang messenger contact na yan o kung ano paman. Alam kong kailangan ninyong mag-delete ng 7 magkakaibang bagay ngayon, pero kailangan talaga itong i-delete ng ilan sa inyo. Alam nyo ba kung gaano kalaya sa pakiramdam nung inalis ko ang aking sarili sa isang relasyon na walang clarity at talagang unhealthy? Napakaganda nito. Sobrang ganda talaga. Gusto nyo bang malaman kung ano ang nangyari pagkatapos nyon? Pagkalipas ng 3 buwan, malapit na ang birthday ko at lahat ng tao ay nagpapadala sa akin. Nung nagpapadala pa tayo ng mga text message, nagtitext sila sa akin at nakatanggap ako ng isang random text mula sa number na hindi ko kilala. At sinabi nito, hey, nakita ko ang isa sa mga kaibigan mo ngayon. Naalala kita bigla, iniisip lang kita. Kumusta ka na? Nag-reply ako. Sino to? Hindi ko talaga alam. Hindi ko talaga alam kung sino yon. Seryoso ako noon at ang nasa isip ko, sino to? At pagkatapos ay nag-reply ang babae, oh, mukhang ine-delete mo na pala ang number ko.
At naalala ko lang ang sandaling iyon at sa season na iyon ay nakilala ko na pala ang aking first wife. At naalala kong tumitingin ako sa text message na to at sinasabi ko, Diyos ko, iniligtas mo ako rito. At sinabi ko na lang, see you later, goodbye. Ang clarity ay isang napakagandang regalo na pwede mong ibigay sa isang tao sa loob ng relasyon. Ito ang dahilan kung bakit nagbibigay sa atin ang Proverbs ng dakilang karunungan sa Proverbs 4:23. Bantayan mo ang iyong puso higit sa lahat dahil ito ang nagtatakda ng direksyon ng iyong buhay. Minsan, pinuquote natin ang verse na ito na parang ang pagbabantay sa iyong puso ay nangangahulugan lamang ng pagprotekta sa sarili mula sa mga masasamang tao. Pero minsan, ang guarding your heart ay nangangahulugan talaga ng pagiging clear sa ibang tao. Minsan, ang pagbabantay sa puso ay nangangahulugang pagsasabi ng, hey, hindi na tayo pwedeng mag-act ng ganito kung hindi naman tayo papunta sa commitment. Minsan, ang guarding your heart ay nangangahulugang kailangan mong tanggihan ang emotional intimacy na para lamang sa loob ng isang covenantal relationship. At huwag lang tayong huminto riyan. Hindi lang natin pinag-uusapan ang tungkol sa emotional intimacy, kundi pag-usapan din natin ang physical intimacy. Kung pinag-uusapan natin ang mga romantic relationship, kailangan nating mag-usap ng bukas at tapat tungkol sa sex. Hindi itinuturing ng scripture ang sex ng casually, dahil hindi itinuturing ng Diyos ang mga tao ng casually lamang. Sa unang Corinthians 6:18, isinulat ni Paul, tumakbo kayo palayo sa sexual sin. Hindi niya sinabing, lumapit kayo sa linya hanggat kaya ninyo, lumapit pa kayo roon. Hindi ganyan ang sinabi ni Paul. Sinabi ni Paul, tumakbo kayo. Bakit? Dahil walang ibang kasalanan na labis na nakakaapekto sa katawan gaya ng isang ito. Ang sexual immorality ay kasalanan laban sa sarili mong katawan. Hindi nyo ba alam na ang inyong katawan ay temple ng Holy Spirit na naninirahan sa inyo, na ibinigay sa inyo ng Diyos? Hindi kayo pagmamay-ari ng inyong sarili. Binili kayo ng Diyos sa napakamahal na halaga, kaya dapat ninyong parangalan ang Diyos gamit ang inyong katawan. Sumusulat dito si Paul sa church sa Corinth. Ang lungsod na ito ay puno ng sexual confusion sa lahat ng dako at cultural compromise. At ang sagot niya sa kanila ay hindi gawin ninyo kung ano ang magpapasaya o magiging tama sa inyo. Ang sagot niya ay ang inyong katawan ay pag-aari ng Diyos. Kaya parangalan ninyo ang Diyos gamit ang inyong katawan. Sa unang Thessalonians 4:3, ang kalooban ng Diyos ay ang kayo ay maging banal, kaya lumayo kayo sa lahat ng uri ng sexual sin. Sa gayon, makokontrol ng bawat isa ang kanyang sariling katawan at mamumuhay ng may kabanalan at karangalan. Ito ang design ng Diyos. Ang design ng Diyos ay commitment muna bago intimacy. At ang design ng Diyos ay ang covenant ang magdadala sa atin tungo sa intimacy. Kaya hindi naman sa ang Diyos sa langit ay sinusubukang maging KJ na tumitingin sa atin at nagsasabing, oh, hindi ko sila hahayaang mag-sex hanggat hindi sila kasal dahil ako ay isang big mean guy. Ang Diyos ang lumikha ng sex. Alam niya kung gaano ito kaganda dahil siya ang gumawa nito. Hindi nasa langit ang Diyos na tumitingin pababa kina Adam at Eve. At pagkatapos, si Adam at Eve ay nasa garden at nagkatinginan sila. At may mga bagay na nangyayari at hindi naman nagwawala ang Diyos sa langit na nagsasabing, bakit? Hindi dapat papunta dyan. Anong ginagawa mo? Diba? Hindi ganyan ang Diyos dahil alam naman niyang nangyayari yon. Pero alam din niya the best way that it should happen. At ang problema sa itinuturo ng mundo sa atin ngayon ay ito. Ibigay mo muna ang physical intimacy at pagkatapos ay umasa na darating ang emotional commitment sa huli. Amen? Hindi ganyan ang paraan ng Diyos. Ang paraan ng Diyos ay, hey, mag-commit ka muna emotionally. Tutungtong ka ba sa altar sa harap ng mga taong mahal mo at titingnan mo ba ang taong ito at sasabihin ang iyong pangako? Sasabihin mo ba, mahal kita, magko-commit ako sa iyo spiritually, emotionally, financially at physically sa harap ng lahat? Gagawa ako ng ganitong commitment o sa sakit at kalusugan, sa hirap at ginhawa, hanggang sa araw na mamatay ang isa sa atin, gagawin ko ang commitment na yan. At pagkatapos sa gabing iyon, kapag nakagawa na ako ng magandang emotional at spiritual commitment sa harap ng lahat, doon pa lang ako gagawa ng physical commitment. Ganyan ito dinisenyo ng Diyos. Pero marami sa atin sa mundo
pabaligtad ang ginawa natin. Ngayon, kung pabaligtad ang nagawa mo, heto ang magandang bagay tungkol sa Diyos. Ang kanyang biyaya ay walang katapusan. Ang kanyang biyaya ay walang hangganan. Hindi ka pa huli sa lahat. Oo, baka may bit-bit kang ilang baggage, baka may mga memories ka pa, pero darating ang Diyos. He'll forgive you sa isang sandali lang. Kung nasa isang relationship ka ngayon at namumuhay ka sa labas ng kung paano gustong ipamuhay ng Diyos sa iyo ngayon, ito ang word mo mula sa Diyos. Hindi mo na kailangang gawin yan. Maglagay ka ng ilang boundaries sa relationship mo. O isa ka lang sa mga church na puro rules ang mayroon. Hindi, gusto naming i-honor mo ang Diyos gamit ang iyong katawan. Matuto ng boundaries. Gustong gusto ko yan. May mga tao sa church natin na dating nagsasama at na-convict silang magpakasal. At nang ma-convict silang magpakasal, habang nagsasama sila, gumawa sila ng desisyon. Sabi nila, hindi na kami magse-sex hanggang sa makasal kami. Nagdesisyon sila na, hey, balewala na yon. Maaaring nag-screw up kami sa boundaries noon, pero ngayong may revelation na kami, maglalagay kami ng boundary ngayon mismo at mamumuhay kami ng isang holy life. At gustong gusto ko yan. At alam kong gusto rin ng Diyos yan. Kailangan nating gawin ang mga commitment na ito. Hindi naman sinusubukan ng Diyos na sirain ang iyong kasiyahan. Kapag ang intimacy ay mas mabilis sa ating commitment, karaniwang may masasaktan talaga. Kaya ito ang mga tanong na kailangan nating tapat na itanong tungkol sa ating mga relationship. Malinaw ba ang relationship na kinabibilangan ko? Friendship, romantic, kahit ano. Ini-honor ba nito ang Diyos? Malinaw ba ang mga boundaries? Malinaw ba ang mga expectations? Moving towards commitment ba tayo o namumuhay tayo sa kalituhan? Ang mga healthy relationship ay nangangailangan ng clarity. At sinasabi natin ito parati sa ating church, ang clarity ay kindness. Maaaring masakit ito sa ngayon, pero ito ang surgery na kailangan natin para mag-heal at maging mas okay. Magsabi ng amen ang sino man para doon. Come on, sino? Come on, itaas mo ang kamay mo ngayon kung makikipag-break ka na sa boyfriend mo. Come on, itaas mo ang kamay mo ngayon. Nagbibiro lang ako. Well, hindi naman talaga ako nagbibiro. Mayroon ba rito na gustong mag-commit na mag-amen sa pangalan ni Jesus? Pangatlo ay ito. Pag-usapan natin ulit ang tungkol sa friendships. Ang mga healthy friendships ay nakakaunawa sa mga seasons. Napakahusay nito. Naisermon ko na ito dati, pero sa tingin ko talaga ay kailangan nating palaging maalalahanan tungkol dito. Napag-usapan na natin ang tungkol sa unhealthy dependency at unclear relationships. Kaya ngayon, kailangan nating pag-usapan ang isang bagay na nakakasakit sa maraming tao, pero talagang hindi naman kailangan. Ito ang katotohanan na kailangan kong sabihin sa inyo. Karamihan sa mga friendships ay may seasons. Si King Solomon, palagi natin itong pinuquote sa Ecclesiastes 3:1. Para sa lahat ng bagay ay may season at may panahon para sa bawat aktibidad sa ilalim ng langit. Pinuquote natin ang verse na ito pagdating sa maraming malalaking sandali sa ating buhay, pero naaangkop din ito sa mga relationships. May mga friendships na pang lifetime, pero maaari ko bang sabihin sa inyo na ang mga lifetime friendships ay mas kaunti kaysa sa gusto ninyong tanggapin? Karamihan sa mga friendships ay para lang talaga sa isang season. At ito ang kailangan ninyong marinig mula sa akin ngayon. Hindi iyon masamang bagay, normal na bagay iyon. Ang karamihan sa mga friendships ay proximity friendships lang talaga. Ano nga ba ang proximity friendship? Hayaan ninyong ipaliwanag ko ito sa inyo. Ang proximity friendship ay isang pagkakaibigan kung saan ang lakas nito ay nakasalalay sa kasalukuyang proximity na mayroon kayo sa taong iyon. Alam mo ba na ang karamihan sa mga friendships na mayroon ka ay proximity friendships lang talaga? Baka hindi mo ito napapansin, pero ganun talaga. Siguro ay meron kayong pinagsasaluhang bagay. Parehong school, parehong trabaho, parehong ministry, parehong church, o nakatira sa parehong neighborhood. Kayo ay nasa parehong life stage. Meron kayong shared passion, o baka may shared struggle, o kaya naman ay meron lang kayong shared schedule. At ang nakakamangha rito ay naging magkaibigan kayo sa isa't isa dahil lang sa palagi kayong magkasama. Palagi ninyong nakikita ang isa't isa. Naglingkod kayo ng magkasama. Nagtrabaho kayo ng magkasama. Umupo kayo sa tabi ng isa't isa. Ang inyong mga anak ay magkasing edad. Sila ay nasa parehong sporting club. Ang inyong mga calendar ay nag-overlap. At pagkatapos, biglang nagbago ang buhay.
May lumipat ng trabaho, may lumipat ng ministry team, may lumipat ng church, may nagpakasal, may nagkaanak, may lumipat sa ibang lungsod o sa ibang bansa. At bigla na lang ang friendship na mayroon kayo, iba na ang pakiramdam nito. Hindi dahil may nagkasala, hindi dahil may nag-traitor sa iyo, at tiyak na hindi dahil fake ang inyong pagkakaibigan. Alam mo ba kung ano ang nangyari? Nagbago ang season. Iyon lang, nagbago ang season. Huwag mong gawing relational wound ang bawat seasonal shift. Dahil lang nagbago ang mga season at dahil lang nagbago ang mga relasyon, hindi ibig sabihin na kailangan na itong maging wound na dala-dala mo sa lahat ng oras. Ang ilang mga tao ay masyadong na-offend kapag ang mga relationships at friendships ay nagbago. Pero minsan, walang masamang nangyari. Sadyang nagpatuloy lang ang takbo ng buhay. Ipinapangako ko sa iyo, mayroon ka lang ganitong kahabang oras sa iyong buhay at mayroon kang ganito karaming friendships na kailangan mong panatilihin. May kailangang magparaya. Hindi mo kayang ipagsiksikan ang ganito karaming friendships sa ganito kaliit na bahagi ng iyong buhay. Limitado lang ang iyong relational bandwidth. Minahal ni Jesus ang lahat, ngunit hindi siya parehong malapit sa lahat. Mayroon siyang mga crowds, mayroon siyang 72, mayroon siyang 12, at pagkatapos ay mayroon siyang 3 boys, sina Peter, James, at John. May iba't ibang antas siya ng relasyon sa iba't ibang tao. Mayroon silang iba't ibang antas ng access sa Kanya. Kaya, maaari ko bang sabihin sa inyo na kung si Jesus ay may iba't ibang relational circles, marahil ay kailangan din natin ito. Gustong-gusto ko ang sinabi ni Paul sa Romans 12:18. Gawin mo ang lahat ng iyong makakaya upang mamuhay ng may kapayapaan sa lahat. Alam mo ba kung bakit gustong-gusto ko ang sinabi niya rito? Dahil ito sa kung ano ang hindi niya sinabi. Hindi niya sinabi, gawin mo ang lahat para maging best friends ang lahat. Sinabi niya, mamuhay sa kapayapaan. Libre ito. Ibig sabihin nito ay maaari kitang mahalin nang hindi kita binibigyan ng access sa aking inner circle. Ibig sabihin nito ay maaari kitang i-bless nang hindi nagdadala ng guilt dahil nagbago ang season. Maaari mong i-honor kung ano ang naging friendship ninyo sa nakaraan nang hindi ito pinipilit na maging tulad ng dati. Ang ilang friendships ay matatapos dahil hindi ito healthy, pero ang karamihan sa mga friendships ay nagbabago dahil lang nagbabago ang buhay. At ang pagkakaroon ng maturity ay ang kakayahang makilala ang pagkakaiba ng dalawang iyon. At maaari ko bang sabihin sa inyo na mangyayari ito ng mas madalas sa ating church? Mangyayari ito ng mas madalas. Bakit? Dahil sa susunod na 10 taon, magsisimula tayo ng mga bagong location sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas. At kapag nagsimula tayo ng mga bagong location sa mga bagong bahagi ng lungsod, hihilingin ko sa hindi bababa sa 300 katao na lumipat sa bagong location na iyon. At hindi lang sa loob ng 6 na buwan, kundi hayaan itong maging location nila kung saan sila sasamba sa Diyos sa pamilya ng Favor Church. Ibig sabihin nito, may ilang mga tao na nakikita mo linggo-linggo na mayroon kang magandang friendship na baka hindi mo na makikita linggo-linggo dahil lilipat na sila sa bagong location. Galit ba sila sa iyo? Masama ba silang kaibigan? Hindi, sadyang nagbago lang ang season. Ito ang dahilan kung bakit kahit sa loob ng church, ang mga tao ay nagiging weird dahil nagpapalit sila ng ministry sa loob ng church at bigla silang magsasabi, wow, ang mga tao, hindi na ako tinatawagan ng mga tao ulit. Palagi nating nararanasan ito sa ating mga youth leaders. Ang youth leadership sa ating church ay napaka-tight. Ginugugol nila ang lahat ng kanilang oras ng magkakasama. Magkakasing edad silang lahat, kaya talagang tight sila sa isa't isa at pagkatapos ay may aalis sa youth leadership para pumunta sa isang bagong season at magagalit sila. Sinasabi nilang, wala nang tumatawag sa akin ngayon, walang nakikipag-bonding. Hindi dahil hindi kanila mahal, ito ay dahil kasalukuyan pa rin silang naglilingkod sa parehong capacity, namumuhay sa parehong capacity. Ikaw ang nag-remove sa sarili mo mula sa grupong yon. Katulad na lang kapag may umalis sa isang church, kung minsan ay sinasabi nilang walang sino man mula sa church na iyon ang tumatawag sa akin. Masama lang ang church na iyon, gusto lang nila ako nung nandoon pa ako. Hindi ka namin tinatawagan dahil dapat ay nasa isang bagong church community ka na kasama ang mga bagong kaibigan. Amen? Kung umalis ka sa church para pumunta sa ibang lugar, God bless you. Mayroon kaming napakaraming tao rito na naglalakad sa parehong direksyon. Hindi. Diyos ko, bibigyan ko kayo ng
May mga taong umalis sa church natin sa lahat ng oras. Kapag nakikita ko sila sa mall, binibigyan ko sila ng hug. Nagiging weird sila sa akin. Oh, pastor, sorry. Hindi ako masyadong nakakapunta sa church, pastor. Pumunta ako sa bagong, ako naman, fantastic, great. Love you. Hug mo sila. Pero hindi ko gagastusin ang next 5 hours para makipag-catch up sa kanila. Bakit? Dahil wala sila sa sphere of influence ko ngayon, and that's okay. Gusto kong alisin ang guilt at shame ninyo ngayon. May mga kaibigan ako na naging best friends ko sa seasons ng buhay ko. Pero di na ganun ngayon. Dahil ba may ginawa sila? Hindi. Ganun lang ang buhay. Kapag nakita ko sila, yayakapin ko sila at mamahalin. Kung kailangan nila ng tulong, andyan ako. Pero ang totoo, wala sila sa day-to-day or month-to-month world ko. May limitasyon lang talaga kung ilang tao ang kaya kong i-catch up consistently buwan-buwan. And that's okay. Kailangan kong bitawan ng guilt doon. Kailangan okay lang sa akin na sabihin, hey, iba na ngayon. Kapag nakita kita, I will love you. Pero iba na ang sitwasyon and that's okay. Kaya naman, huwag kayong magpa-guilt trip dahil nagbago ang relationship ninyo. Tanggapin kung ano talaga ito. Bagong araw, bagong season, and that is okay. May natulungan ba ako rito? Sige nga, masyado kayong tahimik ngayong umaga. So hindi ko alam kung naiilang ba kayo dahil katabi ninyo yung taong yun ngayon o hindi. Last thought ko ay ito. Ano ba dapat ang hinahanap natin sa friendship? O heto na, ang godly friendships ay tinuturo tayo kay Jesus. Ano ang hitsura ng healthy? Tiningnan natin ang unhealthy friendships ngayon. Kaya tapusin natin sa magandang note. Ano ba ang hitsura ng healthy friendship? Well, hindi lang ito pagkakaroon ng fun. Hindi lang ito basta pag-share ng memes or reels sa kanila. Dahil lang nagse-share kayo ng reels, hindi ibig sabihin na may malalim na kayong friendship. That doesn't mean deep friendship. Ang healthy friendship ay hindi lang basta pagtabi sa church. Yung mga yun ay great, pero ang godly friendship ay mas malalim. Narito ang ilang thoughts ko tungkol sa kasama sa godly friendship. Una ay ito, nagsasabi ng katotohanan ang mga godly friends. Yeah, sabi sa Proverbs 27:6, ang mga sugat mula sa tapat na kaibigan ay mas mabuti kaysa sa maraming halik ng kaaway. Sobrang uncomfortable na verse nito dahil ang totoong kaibigan ay hindi lang basta aayon sa iyo. Mamahalin ka nila ng sapat para i-challenge ka. At ang isang tunay na kaibigan lang ang magsasabi ng kailangan mong marinig, hindi lang ng gusto mong marinig. Minsan, ang pinaka-loving na tao sa buhay mo ay yung magsasabing, mahal kita ng sobra, kaya kailangan kong sabihin ito sa iyo. Para sa akin, may dalawang uri ng kaibigan sa mundong ito. Yung unang kaibigan, nakita ng may tinga ka pero di sinabi. Yung pangalawa, mahal ka sapat para sabihin, pangit niyan, bakit ganyan ngipin mo ngayon? Bakit may nakasingit? Kailangan ko ng kaibigang magsasabing, may tinga ka. May mga kaibigan ako na titingin sa akin at magsasabing, hindi bagay buhok mo ngayon. May mga nagsabi na niyan sa akin ngayon at pinapahalagahan ko ang inyong honesty. May tampo ako sa puso ko sa inyo na kailangan kong ayusin. Pero pinapahalagahan ko ang clarity sa ating friendship at sa, hindi, come on, kailangan natin ng mga tao. Kailangan natin ng mga taong honest, sapat para sabihin ang katotohanan. Kapag sinabi natin ng totoo at masakit ito, hindi ito sugat ng abuse. Hindi ito sugat ng control at hindi rin ito manipulation. Ito ay sincere love kapag sinasabi natin ang totoo. Kaya habang sinasabi ko ito, tingnan ninyo ang inyong buhay at tanungin, sa pinakamalalapit kong kaibigan, sinasabi ko ba talaga ang totoo? Sinasabi ba nila sa akin ang totoo? Ang pangalawang bagay ay ito, ang mga godly friends ay tinutulak ka patungo sa obedience. Gusto ko ang sinabi ng writer ng Hebrews sa chapter 10, talata 24. Mag-isip tayo ng mga paraan para ma-motivate ang isa't isa sa pag-ibig at mabubuting gawa. Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. At sa bandang huli pa, kundi mag-encourage sa isa't isa. Sumusulat ang writer ng Hebrews sa mga taong dumaranas ng pressure at sinabi niya na kapag nasa ilalim kayo ng pressure, ang pinakamalalang magagawa ninyo ay ang mag-isolate. Huwag kayong mag-isolate. Bakit? Dahil kailangan natin ng mga tao sa tabi natin para magpatuloy. Kailangan natin ng mga tao na magmo-motivate sa atin sa pag-ibig at mabubuting gawa. Kailangan natin ng mga taong mag-e-encourage sa atin kapag nanghihina ang faith. Kapag mabigat ang buhay, kailangan natin ng tutulong para ibangon tayo.
Kailangan natin ng magpapaalala sa atin kapag maingay ang ating emosyon. Kailangang mas maingay ang katotohanan. At kung ang friendships ninyo, kung ang tanging ginagawa lang nila ay tulungan kayong magreklamo, mag-compromise, mag-gossip, makipag-flirt, magpakalasing, ubusin ang pera ninyo, o ilayo kayo kay Jesus, companionship lang ang mayroon kayo, wala kayong godly discipleship. Tandaan ninyo, bawat friendship ay nagdi-disciple sa inyo sa isang bagay. Ang tanong ay, saan ka ba nadidi-disciple? Kailangan mong tanungin ang sarili mo tungkol sa mga kaibigan mo. May kasabihan nga, ipakita mo sa aking ang mga kaibigan mo at ipakikita ko sa iyo ang future mo. Hindi lang yan cliche, isa yung bagay na napakatotoo talaga. Ang pangatlong bagay ay ito, sinicelebrate ng mga godly friends ang inyong success. Sabi sa Romans 12:15, makigalak kayo sa mga nagagalak at makiiyak sa mga umiiyak. Ang totoong kaibigan ay natutuwa kapag pinagpapala ka ng Diyos. Ang totoong kaibigan ay magse-celebrate sa promotion mo. Ang totoong kaibigan ay alam ba ninyo kung gaano karaming beses, na kailangan kong mag-counsel ng mga taong umiiyak dahil nagkaroon lang sila ng bagong boyfriend o girlfriend, tapos ang best friend nila biglang nagalit at tinalikuran sila. Alam ninyo kung bakit? Dahil iyon ay isang codependent relationship. Hindi talaga sila tunay na best friend. Sila ay manipulative friend at nagalit sila dahil may malapit nang pumalit sa kanila. Ang godly friend ay magse-celebrate ng inyong success. Sineselebrate ng godly friend ang opportunity mo, ang breakthrough mo, ang answered prayer mo, at hindi nila ito gagawing tungkol sa sarili nila. Selos ang makikipag-compete, pero ang totoong kaibigan ay magse-celebrate. Ang huling bagay ay ito, ang godly friend ay nananatiling present sa mga mahihirap na panahon. Sabi sa Proverbs 17:17, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at ang kapatid ay ipinanganak para sa oras ng kagipitan. Gusto ng lahat na maging kaibigan kapag masaya ang buhay, pero ang tunay na friendship ay nakikita kapag bumigat na ang mga pinagdaraanan, kapag nagdadalamhati ka, nalilito, nahihirapan, kapag hindi ka kapansin-pansin at wala kang kahit anong maiaalok. Ang isang godly friend ay nandyan para sa iyo. At hindi nila pinapalitan si Jesus, pero alam mo kung ano ang madalas nilang gawin? Madalas nilang i-reflect si Jesus. May kaibigan akong ganito. Ang pangalan niya ay si Pastor Ben Dling. Si Pastor Ben ang lead pastor ng ating favorite church sa Brisbane. At siya ang kaibigan na nagpakita ng lahat ng mga katangiang ito sa iba't ibang pagkakataon ng aming relasyon. Naging magkaibigan kami noong siya ay 18 at ako naman ay 19. Nagkakilala kami sa university at naging napakabuti nesting magkaibigan. Kalaunan ay isinama ko siya sa church, nagrededicate siya ng buhay niya sa church at nagsimula kaming mag-serve ng magkasama. Magkasama kami sa uni at magkasama rin kami sa church. At sinasabi ko sa inyo kay Ben, may kaibigan ako na hindi natatakot magsabi sa akin ng totoo. Siya ang unang taong magsasabi sa akin kung hindi maganda ang hitsura ko. Siya ang unang magsasalita kapag may nasabi akong hindi ko dapat sinabi. Palagi siya walang takot na maging honest at sabihin ang katotohanan. Alam mo ang gusto ko kay Ben? Tinutulak niya ako patungo sa obedience. Napakaraming beses noong mga bata pa kami na gusto kong gumawa ng kung ano-ano o kaya sinusubukan kong i-push ang boundary dito. At si Ben ang mas mature kaysa sa akin. Palagi, hanggang ngayon nga, mas mature pa rin siya sa akin. Si Ben palagi yung magsasabi ng, James, alam mo na, baka pwedeng dahan-dahan lang, James. Sigurado ka bang gusto mong gawin yan, James? Pero palagi akong ine-encourage ni Ben. Palagi siyang naglilingkod sa tabi ko. Hindi lang dati, naglilingkod pa rin siya sa tabi ko ngayon. Ine-encourage pa rin ako at tinutulak ako sa pag-ibig at mabubuting gawa. Alam mo kung ano ang gusto ko kay Ben? Sineselebrate niya ang mga success ko. Madalas namin itong pag-usapan ng napaka-open palagi. Si Ben at ang asawa niyang si Amy, pwede sanang naging senior pastors ng church na yon sa Brisbane. Nandun na sila ng napakaraming taon na train na at pwede silang maging senior pastors. Pero nagka-conversation kami. Inihain namin ang ideya na maging bahagi ng Favor Church, ang church na iyon, sa ilalim ng aming apostolic leadership. At may isang bagay na nag-alab sa puso ni na Ben at Amy at naramdaman nilang sinabihan sila ng Panginoon na sumang-ayon.
Alam mo ba kung gaano ka-humbling para sa akin na makitang sineselebrate ng kaibigan ko ang katotohanan na ako na ngayon ang kanyang senior pastor? Wow! At sinasabi ko sa inyo, walang mas marunong mag-honor sa buong Favor Church kaysa kina Ben at Amy. Yung mag-best friends kami, pero iginagalang pa rin niya ako bilang kanyang senior pastor. Kapag kailangan ko ng tumayo bilang senior pastor, hindi niya ginagawang issue na pero magkaibigan tayo. Hindi. Sinasabi niya, yep, sang-ayon ako. Oo naman, sure. Yep, sobrang nakaka-honor talaga at sineselebrate niya ang success natin. Ngayon, sana nagagawa ko rin ang mga ito para sa kanya na ako ay gagawa ng kahit ano para kay Ben sa natitirang bahagi ng aking buhay. At gusto niyo bang malaman kung bakit? Dahil nandoon siya para sa akin sa pinakamahihirap na panahon ng buhay ko. Marami sa inyo ang alam ang aking kwento. Namatay ang aking unang asawa noong ako ay 22 years old at mga 6 o 7 araw pagkatapos noon, at hindi ko alam ang bahaging ito ng kwento sa loob ng maraming taon. Pero pumunta si Ben at kinausap ang kanyang mga magulang. Ako ay 22, siya naman ay 21 noong panahong iyon, nag-aaral pa sa university, nagtatrabaho ng part-time job at mag-isa akong namumuhay at hinaharap ang napakahirap na bagay na ito. Pumunta si Ben at sinabi sa kanyang mga magulang, "Hey, nararamdaman ko talaga na kailangan kong lumipat kasama si James para tulungan siya sa season na ito." Tiningnan siya ng kanyang mga magulang at sinabi, "Sa tingin namin hindi mo dapat gawin iyan. Hindi mo dapat ito gawin." Sinabihan silang huwag gawin, pero hindi ko sinasabing labagin ninyo ang inyong mga magulang. Ibang sermon pa iyon, pero naramdaman niya ito ng napakalakas sa Holy Spirit. Lumipat si Ben, kasama ko 6 na araw pagkatapos mamatay ng aking unang asawa. Lumipat si Ben sa bahay ko, kasama ko, at hindi ko makakayanan ang season na iyon kung wala siya. Nilinis niya ang bahay, nagluto siya para sa akin, binabasahan niya ako ng bedtime stories sa gabi, binibigyan niya ako ng foot massages. Honestly, hanggang sa araw na mamatay ako, gagawin ko ang lahat para sa kanya dahil lang doon. Medyo loyal akong tao dahil lang sa isang bagay na ginawa niya para sa akin. Siya ang aking friend for life. Nandun siya sa puso ko at hindi ako madaling kasama sa bahay. Nagkaroon ako ng mga mahihirap na araw sa season na yon. Emotionally, ako ay sobrang naging mahirap ako minsan. Nagre-react ako minsan. Dinaranas ko ang aking sariling grief. Dinaranas niya rin ang kanyang sariling grief. Nawalan siya ng isang kaibigan. Pinagdadaanan niya ang kanyang grief at naging kaibigan siya sa akin sa mahirap na panahon. Iyan ang uri ng kaibigan na gusto kong maging para sa mga tao. Iyan ang uri ng mga kaibigan na dapat nating maging sa mga tao at dapat nating hanapin sa mga tao. Nagdadala ito sa akin sa pinakadakilang pagkakaibigan na mayroon tayo sa Scripture. John 15:13. Ito ang sinasabi ni Jesus. Ready? Walang mas dakilang pag-ibig kaysa sa ialay ang buhay ng isang tao para sa kanyang mga kaibigan. Kayo ay aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang aking iniuutos. Hindi ko na kayo tinatawag na mga alipin dahil ang amo ay hindi nagtatapat sa kanyang mga alipin. Ngayon ay mga kaibigan ko na kayo dahil sinabi ko sa inyo ang lahat ng sinabi sa akin ng Ama. Si Jesus ang ating ultimate friend. Oo, siya ang ating Savior. Siya ang ating Lord. Dapat natin siyang tratuhin ng may respect at may awe at may reverence. Pero kaibigan din natin siya. Siya ang pinakadakilang kaibigan. Sinasabi niya sa atin ang katotohanan. Iniaalay niya ang kanyang buhay para sa atin. Nananatili siyang faithful. Tinatawag niya tayo sa isang mas mataas na paraan ng pamumuhay. Hindi niya tayo ginagamit. Hindi niya tayo mini-manipulate. At hindi niya tayo kailanman iiwanan. Kaya ang goal ng pagkakaibigan ay hindi lang basta may mga tao sa paligid ko. Ang goal ng aking mga relasyon ay tulungan ang mga tao na maging mas katulad ni Jesus. Imagine ang isang church, imagine ang Favor Church, kung maitatayo natin ang ating church sa mga pagkakaibigan na hindi nakabatay sa gossip, hindi nakabatay sa drama, hindi nakabatay sa codependency at confusion o competition. Pero imagine ang isang church kung saan ang mga tao ay safe ang pakiramdam, kung saan mayroon tayong matapat at malinaw na mga pag-uusap, kung saan nag-e-encourage tayo, puno tayo ng grace at nandoon tayo sa mabubuting panahon at pati na rin sa mahihirap na panahon. Imagine ang
isang church kung saan kaya nating dalhin ang mga pasanin ng isa't isa. Pero hindi natin kailangang maging savior ng isa't isa. Kung saan sinasabi natin ang katotohanan, pero ginagawa natin ito ng may love at grace. Isang church kung saan naiintindihan natin ang mga season, pero kaya nating i-release ang mga tao ng may honor. Rare ang ganyang friendship sa mundo, pero dapat itong maging normal sa church. Kasi ang mga healthy friendship ay gagawa ng mga healthy na tao, at ang mga healthy na tao ay gagawa ng mga healthy na pamilya, at ang mga healthy na pamilya ay gagawa ng mga healthy na church, at ang mga healthy na church ay magre-reveal ng puso ni Jesus sa mundo. May magbigay naman ng praise sa Diyos dahil napakabuti niya. Kaya let me finish sa pagsasabi nito. Ngayong linggo, ayokong lumakad kayo kasama ang mga fools, kundi lumakad kasama ang mga wise. Baka ang ilan sa inyo ay maging tulad ng, pero kailangan kong lumakad kasama ang mga fools. Okay, baka kailangan ninyong lumakad kasama nila ng isang season, pero huwag silang hayaang magkaroon ng inner access sa inyong buhay. Lumakad kasama ang mga wise. Maging kaibigan ngayong linggo na nagpapatalas at hindi nagde-drain. Maging kaibigan na nagdadala ng clarity at hindi confusion. At Favor Church, maaari ba tayong maging uri ng community kung saan ang pagkakaibigan ay laging nagtuturo sa mga tao pabalik kay Jesus? Maging kaibigan na nagtuturo sa mga tao pabalik kay Jesus. Maging kaibigan na mas nagdarasal kaysa sa nag-gossip. Magandang bagay tungkol sa relationship kay Jesus ay siya ay isang friend na walang katulad. Kakabahagi ko lang sa inyo kung sino si Jesus. Siya ay kaibigang nagmamahal sa atin. Siya ay kaibigang nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Sinasabi sa atin ng Bible ng napakalinaw ang story na si Jesus. Pumunta siya sa cross at hinayaan ang sarili niyang mapatay dahil binayaran niya ang kabayaran ng sin at death. Ang sin ay naghihiwalay sa atin sa Diyos. Sinasabi sa atin ng Book of Romans, at kailangang may kabayarang mabayaran para sa sin na iyon. At iyon ang ginawa ni Jesus. At ngayon, dahil sa kanyang kamatayan at resurrection, maaari na tayong lumapit sa Diyos Ama dahil sa dakila niyang pagmamahal para sa atin. Napakabuting kaibigan. Gusto ko ang lumang kantang iyon, What a Friend We Have in Jesus. Napakabuting kaibigan ang mayroon tayo sa Kanya. At ngayon, baka wala kang relationship kay Jesus. Sa ilang sandali, ipagdarasal ko tayong lahat para sa ating mga pagkakaibigan. Ipagdarasal ko na tulungan tayo ng Diyos na maging mahusay na mga kaibigan. Ipagdarasal ko na may mga tao sa room na ito na baka kailangan ninyong lumayo sa ilang friends, sa ilang foolish friends, mula sa ilang relationships. May mga taong kailangang maglagay ng ilang boundaries, emotionally, physical, ilang boundaries. Haharapin natin iyan sa ilang sandali. Pero baka narito ka at hindi mo pa nagagawa ang desisyon noon na sumunod kay Jesus Christ bilang iyong Savior. Gusto kong bigyan kayo ng opportunity na mag-respond sa Kanya, na magdasal ng isang simpleng prayer na nagpapakita sa publiko ng nangyayari sa loob ng inyong puso habang nagpapasya kayong sumunod sa Kanya. Kung sinasabi mong, James, ako yan, ako nga si James. Kung sinasabi mo na, hey, ako ito, hindi ko pa ito nagawa kailanman. O baka naman sinasabi mo, James, ginawa ko na ito matagal na panahon na ang nakalipas, pero ako ay lumayo sa Diyos. Nasaktan ako, na-offend ako, may nangyari, nawalan ako ng relationship. Okay lang yon. Narito si Jesus para sa'yo. Mahal ka niya, naghihintay siya para sa'yo. Kung sinasabi mo, James, ako iyan. Sa bilang na 3, gusto kong itaas ninyo ang inyong mga kamay sa buong lugar na ito. Kung nanonood kayo online, maaari nyo rin itong gawin. Sa inyong kwarto, sa inyong kotse, nasaan man kayo, naririnig ni Jesus at nakikita niya at iyon ang mahalaga. Ikaw iyan sa bilang na 3, itaas mo ang iyong mga kamay sa buong lugar na ito. 1, 2, 3, ngayon mismo, itaas mo lang ang iyong mga kamay. Salamat. Dito sa harap, nakikita ko ang inyong mga kamay. Kayo sa balcony, nakikita ko rin ang mga kamay ninyo. Sino pa ang magsasabi ng yes kay Jesus? Doon sa mga upuan sa likod, nakikita ko ang mga kamay ninyo. Salamat. Sino pa ang magsasabi ng yes kay Jesus? Itaas mo lang ang iyong kamay. Ikaway mo ito sa akin para makita ko. Gusto kong ipagdasal ka mismo sa kung saan ka nakaupo ngayon. Kung nagsasabi ka ng yes kay Jesus, thank you Lord. Hey, kung itinaas mo ang iyong kamay, ito ang gusto kong gawin mo. Maaari mo bang ilagay ang iyong kamay sa iyong puso ngayon? Lahat tayo ay magdarasal ng isang simpleng prayer ng magkakasama.
Ito ay isang prayer lamang ng pagtatalaga ng ating buhay sa pagpiling sumunod kay Jesus ngayon. Pero sasabihin nating lahat ito ng magkakasama. Kung nanonood kayo, nakikinig online, halika na. Bakit hindi kayo sumama sa akin kung nasaan man kayo? Sabihin nyo ito, kasama ko ngayon. Dear Lord Jesus, lumalapit sa iyo ngayon. Lumalapit sa iyo ngayon at humihingi sa iyo na patawarin ang aking mga kasalanan. Hinihiling ko sa iyo na patawarin ang aking mga kasalanan. Naniniwala ako na namatay ka sa cross. Namatay ka sa cross, pero tinalo mo ang kapangyarihan ng sin. Tinalo mo ang kapangyarihan ng kasalanan. At bumangon ka mula sa libingan. Bumangon ka mula sa libingan. Kaya ngayon, pinipili kong sumunod sa iyo, Jesus. Ginagawa kitang aking Lord at Savior. Salamat sa pagiging kaibigan ko. Salamat sa pagiging isang kaibigan at sa paggawa sa aking bagong creation. Sa pangalan mo ako nagdarasal. Sa pangalan mo ako nagdarasal. Amen. Amen. Maaari nyo bang bigyan ng praise ang Diyos para sa bawat tao? Come on. I-celebrate talaga natin ang bawat tao na nagdasal ng prayer na yon.